Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 6, textbook, page 75 po yung didiscuss natin para sa first grammar, yung grammar na don. So, si don, pwede kay verb, pwede kay adjective. Sabi sa explanation, 과거에 반복된 사건이나 행위, 상태를 회상하거나 과거 행위가 현재까지 지속되지 않음을 나타낼 때 사용한다. So, sabi, it is used to recall repeated events, actions, or states from the past, or to indicate that past actions do not continue to the present. Okay? So, para mas madali nating maintindihan, yung mga paulit-ulit daw na nangyayari na action or states or events before, yan, kapag kinikwento mo siya. O kaya naman, in-indicate mo na yung mga past actions na yon hindi na siya nangyayari ngayon. Dati lang siya, kumbaga. So, English term na pwede nating associate dito is yung used to. Ayan. Okay? Sa Tagalog, no? Dati, ito yung importanteng words, ano na yan, grammar na yan. Dati, ganito yung ginagawa ko or dati, ganito kami. Pero ngayon, hindi na. Hindi na yun yung nangyayari. Or hindi na siya ginagawa. So, yun po siya, no? Okay, so, dito tayo sa example para mas madali natin siyang maintindihan. So, si Gutson, sabi niya, 요즘 남은 사회가 되면서 우리처럼 국제 결혼하는 부부가 해마다 늘고 있다고 해요. Yan, so sabi niya, tumataas na daw. Okay, so either narinig niya sa news or sa kung sino man yung nagsabi sa kanya, no? Yan, so kinikwento niya kay Huwen. Ano yung kwento niya? Nowadays, dahil tayo ay nagiging multicultural society na, yung mga katulad natin na 국제 결혼하는 bubu. So, bubu is couple, no? Yan. So, yung mga katulad nating couple na international marriage, kumbaga nagpapakasal na magkaiba yung lahi, no, nung husband at saka nung wife. Yan. Every year, hemada. Yan. He is year. Mada, every. So, every year, tumataas yung bilang ng mga couples na katulad natin na international marriage yung tawag. Okay, kasi nga, tayo ay nagiging multicultural society na these days. tapos sumagot si Huwen. 네, 전에는 남편이랑 걸어가면 신기하게 쳐다보던 사람들도 이제는 많이 달라졌어요. Sabi niya, oo, dati kasama yung husband ko pag naglalakad kami. 신기하게, 쳐다보던. So, yung 신기하게 na dyan, no, amazing, or pwede din minsan curious, kasi ano ba yung ginagawa daw dati na hindi na ginagawa ngayon. So, choda or paulit-ulit na ginagawa dati, pero ngayon nabago na. Choda boda yung word natin, no? Choda boda. So, which means to stare. Ayan. So, yung mga pagtitig, di ba kahit tayo sa Pilipinas, makakita tayo ng foreigner, napapatitig tayo. Lalo na yung mga Pilipina na nakapag-asawa katulad ko, yan. So, nung nagde-date pa lang kami ng husband ko, 'pag dinala ko siya dun sa lugar namin, siyempre yung mga tao, oh, 'di ba, todo tingin, todo titig. Minsan may kasama pang pagja-judge. So, yung gano'n, yan. So, yung mga gano'ng tao daw 'no, yan, merong mga gano'n na ginagawa dati, tumititig, tumitingin, pero ngayon 이제는 많이 달라졌어요. So, changed a lot. Marami ng nagbago. Yan. So, another one. 사비 니가 못 보던 가방이네요. 새로 샀어요? 아니요. 언니가 쓰던 가방이에요. Ano sabi niya? Dinikit niya yung don kay Buda. Okay, so sabi niya, "Mot 보던 가방이네요." Uy, hindi ko pa nakita yung bag na yan ah. Yan. I haven't seen that bag before. 새로 샀어요? Bago ba yan? Binili mo? Yan. Anong sabi niya? 아니요. 언니가 쓰던 가방이에요. Ay, hindi. Ito yung bag na ginamit ni ate. Okay, so, ibig sabihin, hindi na ginagamit ni ate ngayon. Okay, so, dito muna tayo kay Budon. Ayan. So, kung dati, tawag dito, Mot Budon, ibig sabihin, hindi niya nakikita yung bag na yun. Ngayon niya lang nakita, no? Oy, dati hindi mo naman hindi ko nakita yung bag na yan.
Pero ngayon nakita niya na 'no, kaya napatanong siya, "Bago ba 'yan, binili mo?" And then yung explanation niya, ito yung Sudon. Hindi, ito yung bag na ginamit ni ate. Yan, dati. Ngayon 'di na ginagamit ni ate kaya si Nana yung gumagamit 'no. Okay. So, this is the bag that my sister used. And then 그 많던 동네 친구가 이제는 다들 먼 곳으로 이사를 해서 만나기가 어려워요. Sabi, all those neighborhood friends have moved far away. So, it is hard to meet them. Okay, so yung mga kaibigan ko, mga marami kong kaibigan sa lugar namin. So, dati madami, ngayon kumonti na. Ayan. So, dati lang siyang madami 'no, ngayon kumonti or wala na nga. Hirap na nga daw silang magkita-kita. Bakit? Kasi nga ngayon lahat sila ay nagsipaglipatan na sa malayong lugar. 먼 곳으로 이사를 해서. Okay? So, next number 3. 3년 동안 다니던 회사를 그만두었어요. 사bi niya, yung company na pinapasukan ko for 3 years. Yan. Nag-resign na ako. Okay, so 그만두다, to resign. Tapos 3년 동안, for 3 years. 다니던, from the word 다니다. So, to attend, no, magpabalik-balik po, napasukan niya yung company na yon. Pero ngayon, hindi na. Kasi nga, ano nang ginawa niya? 그만두었어요. Nag-resign na siya, no? Yan. I quit the company I had been working for 3 years. Yan. So, the company I used to work for 3 years, yan. Now, I resigned, sabi niya, no? Okay, so dito tayo kay Don. So, yung ano niya, rule niya, madali lang. Verb or adjective, pareho lang, may batchim or wala, pareho ulit. So, you just simply drop yung the and add Don. Yan. So, again, pinaka-key point dyan, kapag gusto mong sabihin yung mga nangyayari sa past na hindi na nangyayari ngayon or nagbago na. Okay? Activity number 1 for the grammar Don. So, tingnan natin yung example. 기업들이 자국에서만 사업을 하다. Yan. So, nakalagay dito, no, 과거, in the past. Yan. Tapos, 현재, present. So, kung dati daw, in the past, sabi niya, yung mga companies, they only do business sa loob ng bansa. Okay, so, 기업들, again, yung mga company. Companies. Eko, 미안해, companies. Yan. Tapos, 자국, ibig sabihin, 자기국. Yan. So, sa kanyang country lang, within the country. Yan. Inside the country. Yan. 에서만, only inside the country, 사업을 한다. Do business. So, that's before, in the past. Ngayon, 기업들이 해외로 진출하고 있다. Yan, anong sabi? Companies ngayon, expanding na overseas. 해외로, overseas. 진출하고 있다, expanding. So, ano nangyari? Tingnan natin to. 자국에서만. So, dito, no, take note, no, yan. So, ibig sabihin, tanggalin na daw tong 기업들이. Kasi mauulit siya dito sa second, dudugtungin sila. So, nag-start na with 자국에서만. 자국에서만 사업을, tas yung hada, dito na dinugtong yung grammar natin, no? Kasi nga, hindi na to yung way ngayon. Dati lang siya. Okay. 기업들이 해외로, yan, dinugtong na to. 진출하고 있어요. Yan. So, to, ano lang, present tense. Okay? So, try natin gawin yung number 1. 일부 국가들이 위기를 겪다. Ano ibig sabihin nun? Some countries are experiencing crisis. Okay, so, wigi. Pag sinabing wigi, crisis. Yan. And then, 겪다, to suffer, no, or experience. Yan, or suffer. Yan. 일부 국가, some of countries.
are experiencing crisis. tapos dito, 일부 국가들이 국가 간 협력으로 위기를 극복했다. So, 국가 간 협력. Ayan. So, 국가 간 means yung relationship between countries ulit yan. And then 협력, yung cooperation or collaboration. 위기를 극복했다. Yung 극복했다, ibig sabihin to overcome. Yan. Overcome. So, yung mga crisis daw na na-experience nila before. Yan. Ngayon, na-overcome na nila, no? So, overcame na pala to kasi hetta pala siya. Ayan. Na-overcame na nila yung mga crisis na yan through relationship with cooperation sa ibang country din. Yan. Ilbogo country. So, some countries, magiging ano na yung ano natin dito. Pa tayo ng space. Or, ano na lang. Yan. So, ito na. Start tayo with 위기를 겪던. So, ito, no, papalitan na lang natin siya. Hindi ko na isusulat yung buong sentence, no. I hope masundan nyo siya. Ayan. So, start ka with 위기를, tapos 겪던, tapos tuloy mo na 일부 국가들이 국가 간 협력으로 위기를 극복했어요. So, palitan mo lang to ng 했어요. Okay, next. 한국이 다른 나라에 도움을 받다. So, yung Korea daw, nakaka-receive ng tulong mula sa ibang bansa. So, that was in the past. Ngayon, 한국이 세계 곳곳에 해외 봉사단을 보내다. So, ngayon, ang Korea na ang nagpapadala ng mga volunteer groups sa iba't ibang part ng mundo. Sila na ngayon yung tumutulong, no? So, dati sila yung tinutulungan, ngayon, sila na ang tumutulong, si Korea. So, start ulit with 다른 나라에 도움을 받던. tuloy natin. 한국이 세계 곳곳에 해외 봉사단을 보내요. Number 3. 두 나라가 서로 관심이 없다. So, yung dalawang bansa daw, sa bawat isa, wala silang interest, no? They're not interested in each other. That was before, kaya magiging 없던. Pero ngayon, 두 나라가 문화 교류가 활발해졌다. So, naging mas active na yung cultural exchange sa dalawang country na yan, dalawang countries. Okay? So, again, 서로 관심이 없던 두 나라가 문화 교류가 활발해졌다. Yung dalawang country na walang interes sa bawat isa dati, ngayon, mas naging active na yung kanilang cultural exchange. And then number 4, 내 동생이 외국어를 전혀 모르다. Yung kapatid ko, hindi talaga siya marunong ng kahit anong foreign language. Yun yung dati. So, 모르던. ngayon, 내 동생이 외국어를 유창하게 하다. 유창하게 하다, fluent. Yan. So, ulit yung statement natin. 외국어를 전혀 모르던 내 동생이 외국어를 유창하게 하다. Or 해요 pala siya. 해요. Yung kapatid ko na hindi alam yung kahit na anong foreign language dati, ngayon, fluent na siya sa foreign language. Kung anong foreign language man yung inaral ng kapatid. Okay, so that's for activity 1. tapos, number 2, 여러분이 고향에서의 생활을 기억하며 너를 사용해 친구들과 이야기해 보세요. Anong sabi? Ikaw daw, yung buhay mo sa lugar mo dati. Yan, habang inaalala mo siya, 기억하며, gamitin mo yung don na grammar and yan, mag-usap kayo ng iyong kaibigan o kasama. So, ito yung topic, no? 자주 가던 곳. Ano yung madalas mong pinupuntahan na lugar? And then, 자주 먹던 음식. So, yung pagkain na madalas mong kainin. Before, dati. Okay?
자주 만나던 사람. So, yung tao na madalas mong i-meet na ngayon hindi mo na nami-meet. Okay, so again 'no, may pagbabago ng naganap 'no, hindi mo na siya most of the time hindi mo na siya pinupuntahan, hindi mo na siya nakakain or bihira na, yung tao na yun hindi mo na nami-meet, 'yan. So example niya dito, 제가 고향에서 자주 가던 곳은 호수가 있는 공원이었어요. 친구들과 자주 가던 그 공원이 지금도 생각나요. Ano sabi niya? Ako dun sa lugar namin, meron akong lugar na madalas kong puntahan. So, ayun ay park na merong lake. 친구들과 자주 가던 그 공원이 so yung park na yun na madalas naming pinupuntahan dati ng mga kaibigan ko, ngayon naisip ko. Okay, so binabalikan niya 'no yung dati at sinasabi niya, kinukuwento niya yung ginagawa nila dati dun. Anong ginagawa? Pinupuntahan nila yun dati, So gawan natin yung tatlong topic 'no. So yung 자주 가던 곳 muna tayo. Yan, siyempre may konting kuwento tayo para hindi naman tayo puro aral. So yung pinupuntahan ko na madalas na lugar dati nung bata pa ako is yung lugar namin, yung park lang din, parang small park lang siya dun sa lugar namin. Ang tawag nga namin is Dambanani. Tapos, yan ang ginagawa namin dun, yun naglalaro kami dun, kaya sagupaan kami dun, yan. So yung mga kaibigan ko kasi nung bata ako mga ano, lalaking binabae kumbaga, ayan. So kapag ano, wala kaming magawa, kami-kami din nagsasagupaan kami dun, "Uy, hawakan mo nga yung tenga ni ganito, ganyan." Ayan. So yun yung sulat natin 'no. Ngayon hindi na siya nagagawa kasi nga nandito na ako sa Korea, and then may kanya-kanya na din kaming mga buhay. So 제가 자주 가던 곳은 동네 공원이었어요. So it should be 공원이었어요 kasi past na siya 'no. Instead na 공원이에요, 공원이었어요. And then 친구들과 함께 놀거나 장난으로 so siyempre yung away namin, away bata lang yun. So 장난으로 서로 싸우며 놀곤 했어요. Yan. So dito, highlight natin yung mga grammar. Yan, ito yung grammar natin this time. And if ma-notice nyo, ginamit ko din yung gon hada. So yung previous grammar natin yan. So used to din siya, no? So parang dalawa na yung grammar na magkamukha. Used to do. Ayan. 제가 자주 가던 곳은 동네 공원이었어요. 친구들과 함께 놀거나 장난으로 서로 싸우며 놀곤 했어요. Para sa 자주 먹던 음식, so same lang 'no, 제가 자주 먹던 음식은 엄마가 so yung luto ni mama siyempre. Niluto ang favorite ko is yung mechado niya, ayan. So, 음식은 엄마가 만들어 주신 so instead na 만들어 주신 magiging 주시던, 'yan. Kasi that is before 'no, nung kasama ko pa sila sa Pilipinas. Pero dahil nga nandito na ako ngayon, so hindi ko na siya nakakain. So yung kapatid kong lalaki 'yan, so madalas tsaka yung mga kapatid kong babae kapag nauwi sila sa'min, ayan. Pero ako bibihira 'no, 'yan. 만들어 주시던 메차도예요. Tapos minsan nami-miss ko yung lasa ng mechado ni mama. Kasi kahit umorder ka dito sa mga nagtitinda online, iba pa din yung luto ni mama 'no. So, 가끔 그 맛이 그리워요. Yan. So nami-miss, 그리워요, longing for that taste. 제가 자주 먹던 음식은 엄마가 만들어 주시던 메차도예요. Yan, dalawang beses natin nagamit yung don 'no.
가끔 그 맛이 그리워요. And then yung pangatlo, 자주 만나던 사람. So dito, ang gamitin natin is yung mga kaibigan mo sa school, yan. Kasi madalas kayo din magkakasama buong buhay mo. Sa school ka, 'di ba? Nung estudyante ka pa. Yan. So, ngayon, 'di ka na estudyante, hindi mo na din sila madalas makikita. So, 제가 자주 만나던 사람은 학교 친구들이에요. Yan. Tapos dito, yung idudugtong mo, kahit ano 'no, depende sa kuwento mo. Puwede mong sabihin, "Ngayon hindi ko na sila nakikita kasi nandito na ako sa Korea." Puwede 'yun, 'yan. Or puwede din na, "Ano ba yung ginagawa niyo dati?" 'Yan. So, dati pagkatapos ng klase, 'yan, punta kami sa PlayStation. 'Yun, so yung mga gano'n 'no. Anyway, 친구들이에요. Tapos, ako na lang, 지금 한국에 살고 있어서 만나지 or 만나기가 어려워요. So, mahirap na silang ma-meet kasi nga malayo. Tapos iba-iba na din ang schedule, 'di ba? Kung available ka, hindi mo naman sure kung available din sila, ayan. So, part of adulting. 제가 자주 만나던 사람은 학교 친구들이에요. Yan. So, dito kahit hindi 학교 친구들, kahit 친구들 na lang din or 동네 친구들, de 학교 친구들, kahit anong klaseng 친구 'no, depende. Or kung hindi mo gusto ng 친구, ex-boyfriend lagay mo diyan. Dati madalas kami magkita ng ex-boyfriend ko, pero dati lang 'yon. Ngayon na nag-asawa na ako at hindi siya yung napangasawa ko, 'yun. So, puwede mo ring gamitin 'yun 'no. So, that's for the grammar doon. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.